Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na araw-araw sa atin ay nagbubuhos ng kanyang pagpapala sa lahat ng pangangailangan natin. Spiritual, emotional, physical, and material needs of our needs. Talagang siya po ang provider natin pong lahat. Nais ko pong manalangin saglit para po sa ating pagbubulay-bulay ngayon na kanyang salita. Panginoon, kami po aming Diyos ay nagpapakumbaba sa iyo at nagpapabasbas sa iyo. Sa aming pakikinig ay patuloy kami, Panginoon, makaunawa sa iyong tumpak na kalooban. Kami ay tumatag, kami tumibay sa panampalataya, lumago at mamunga sa kapanahunan. Salamat po sa tagumpay, araw-araw na binibigay mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Aking babahagi po ay nandito po sa Romans chapter 6 verse 23. Sa New Living Translation, iba po alam na po ito. At sa mga bago, makinig po kayo maigi. At doon po sa nakakaalam na, hayaan natin mangusap ang Panginoon para po maintindihan natin patuloy ang kapahayagan ng Diyos. Alam niyo po, ang Diyos ay Diyos ng kapahayagan. God is a God of revelation. Hindi po natin pwede sabihin na alam ko na yan, narinig ko na yan. Kasi sa bawat pagtuturo po nito, sa bawat pagpapaliwanag po na ito po ay laging sakto. Yung sinasabi na lagi po siyang on time and relevant sa buhay po natin. Amen. Ito po sabi rito. But the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Ang title po na binigay sa atin ng Panginoong Diyos ngayon is the greatest gift that you must receive. Pinakadakilang regalo na dapat matanggap mo. Amen. Alam niyo po, nagdiriwang po ang ating buong daigdigan ng Kapaskuhan, no? At hindi na po natin dapat pagdebaten, pagtalunan pa kung kailan pinanganak si Jesus, okay? Anong taon, okay? Marami pa nagugulumihan hanggang ngayon. Okay, bakit kaya sila gano'n? Nagdududa, nagtatanong pa rin, no? Hindi nga tinatanggap si Jesus na siya ay Diyos at tagapagligtas at Panginoon. Kasi po, ang kanila pong mga paraan ng kanilang pamumuhay ay hindi sila naniniwala, nagtitiwala at nananampalataya. Ngunit, kung ikaw ay magsisimulang manampalataya, magtiwala at maniwala sa Panginoong Diyos, okay, magkakaroon ka ng free gift. Okay? Nakaranas na po ba kayo ng may regalo ka pero hindi mo natatanggap? Okay? Ang regalong ito ng Diyos ay para po sa ating lahat. Kaya nga sabi diyan, that you must receive. Okay? Nagsisimula po yan sa paano mo napapakinggan at nalalaman, no? Malabang mayroong nagsabi sa inyo, may regalo ka doon, di ba? It is a surprise, no? Ikaw pag doon mo lang nalaman, meron ba? Yan, para sa mga nagtatrabaho. Meron bang 13 month? Meron bang 14 month? Di ba nga ganon? Okay? Meron bang mga unexpected pala na regalo pala si boss sa akin o sa pamilya, si mama, si papa, or si brother, si sister, di ba? So, ano agad ang ginagawa natin? No? Bilang tao, tayo po ay nagkakaroon agad ng excitement, kakaroon po tayo ng kasiyaan at talagang kasabikan na makita at higit sa lahat ay matanggap. Okay? So, ngayon ang tanong is, ito ba'y narinig mo na? Dapat mong marinig para mapuntahan mo at matanggap mo. Kung narinig mo na, baka hindi mo tinatanggap, puntahan mo at tanggapin. Because the Bible says that you must receive. So lahat po ng tao yan sa buong mundo. Kasi ang buong mundo po ay iniligtas ng Panginoong Jesus. Kaya lang, yung makakaalam lang at saka yung tatanggap lang ng regalong ito. At ang maganda ito sa regalo na ito ng Panginoong Diyos, ito po ay hindi lang temporal o hindi lang panlupa. Okay? Ito po ay regalo, panglupa na, panglangit pa. Yan. Okay? Kasi nga po, ito po ay ang regalo ng pag-ibig ng Diyos at regalo ng pagpapatawad ng Diyos. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave. So, ang pagbibigay ay simbolo po ng gift na binibigay po sa atin, no? Ang Diyos din po pala ay nagbigay ng regalo sa atin. At ito ay dapat matanggap ng lahat ng tao kasi po, ito po ay hindi temporal, hindi ito sapatos, hindi lang to damit, hindi lang to mga kung ano mga bagay sa mundo, relo, bahay, kotse, hindi po. Hindi lang po yan. Kasi ang nais ng Panginoon ay yung greatest gift na matanggap mo. Ibig sabihin, sakop niya lahat ng kailangan natin sa mundong ito. Sakop niya. At ito ay ang sabi diyan,
This is the gift of eternal life through the Lord Jesus Christ. Hindi ho through religion, through men, di ba? Hindi ho galing yan sa mga tao, hindi galing yan sa mga anumang tinatangkilik natin, religion mo yan, pinagtitiwalaan natin. Sapagkat ito po ay galing lamang sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. And see these verses that it is free. Kasi may mga tao ho ngayon na maraming mga nasasadlak sa budol, bibigyan ng free items, lalo pagpunta sa mga mall, ang liit ng items, pero papasokin ka sa room, lahat bibilhin mo na. So, hindi rin free. Si Lord iba, okay? Ang una niyang binigay, malaki na agad, lahat na. Pag pumasok ka sa kanyang kalooban, lahat po doon libre na. Pagpapatawad, pagbabagong buhay, paglago, pagtatag, pagpapala na kailangan, at pagtagumpay, kahit may mga problema pa tayo dito sa buhay. Dito, kasi sa lupa may mga labanan pa tayo. Kaya nga tayo po ay kinakailangan dapat laging magtagumpay. Okay? At yung tagumpay na binibigay ng Panginoon. Tapos, meron pa tayong free gift of salvation. Amen. Kaya nakakatuwa at talagang blessed na blessed po talaga ang isang taong makakakilala, makakaalam na siya'y mahal ng Diyos at siya'y kung lalapit sa Panginoon Kristo, siya po ay tatanggapin ng buong buo ng Panginoon. Sabi ng Biblia, ang sino man lumalapit sa akin na hindi ko tataboy. At ang sabi ng Panginoon, pag kayo lumapit sa akin, lalapit din ako sa inyo. Ang tao ho kahit gaano kalakit, karumi, kasalanan, ay pinapatawad po ng Diyos basta po siya ay lumapit. Anyway, siya na nga unang lumapit sa atin eh. Siya na nga unang nagbigay sa atin, di ba? Mula sa langit, bumaba siya para tayo ay hanapin at katagpuin. At ikaw ngayon, natagpuan ka, ako natagpuan. Tayo lahat na nandito. Okay? Ngayon, ang tanong dito is, ano to? Hindi mo pa ba paniniwalaan? Hindi mo pa ba tatanggapin? Alam niyo po, marami po ritong mga iba-ibang mga pandaray ng kaaway ni Satanas sa lupa para wag ka lang maniwala, tumanggap sa Panginoong Kristo. Kasi may mga religion, di ba, hindi naniniwala sa Pasko. Anong buhay nila? Kakalungkot. Iba nga, meron pa hindi pa naniniwala sa birthday. So, naging masalimot ang kanilang buhay. Nakakalungkot ang kanilang buhay. Hindi naman dito tayo ginawa ng Diyos para palungkutin. Ginawa tayo ng Diyos dito para tayo bigyan ng kaligayahan, yung joy of salvation, di ba? Meron tayong ganyan eh. The free gift of the joy of service to the Lord. Kaya po yan ay kinumpleto po ng Panginoon. So, hindi po natin pagbabayaran. Siya pong nagbayad. Hindi po natin bibilhin. Siya po ang bumili. Okay? Yung binigay sa atin ng regalo ng Panginoon, binayaran niya yan sa krus ng Kalbaryo. So, hindi lang pala tayo hingi ng mga bagay-bagay lang sa lupa. Ang hingi natin, higit sa lahat, Lord, ligtas mo ako. Lord, dali mo ako sa iyong plano. Lord, dali mo ako sa iyong kalangitan. Kasi alam ko, ang plano mo at ang kalangitan mo, dito pala sa lupa, binibigay mo na. Di ba sabi niya? Ama namin sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, dito sa lupa, gaya ng nasa langit. So, if we experience heaven, even we are here on earth. Kahit nasa ano pa lang po tayo, nasa lupa, kahit ang dami mga pagsubok. Paano natin maranasan ang buhay lang dito sa lupa? Meron tayong kaligtasan, buhay ng walang hanggan. Meron tayong kapangyarihan, the power of the Holy Spirit that indwelling into our life. Okay, wisdom upon wisdom, protection ng Panginoon, provision ng Panginoon, okay, healing ng Panginoon. Kaya tayo ho ay laging tinuturuan ng Diyos. Yung free na gift na to, wag mong sayangin, no? Yung nakakita na ba, gift, regalo pa lang, di ba? Sabik na sabik ka na. Okay? At yung po ay nais ng pangtuklasin pa natin. No? Ang pag-ibig na Diyos ay hindi lang panlabas, hindi lang yung balot ng regalo, kundi yung loob ng gift na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? At tandaan nyo, lalo sa wikang, sa kulturang Pilipino, araw-araw ay magiging Paskong lagi. Bakit? Alam nyo po ba, ang Pasko ay kaligtasan. Hindi lang ho yan sa mga regalo. Pasko comes from the word Pasqua. Ang Pasqua ay Passover. Ang Passover ay paglampas. Mula sa sumpa ng kamatayan, mula sa sumpa ng kapahamakan tungo sa kaligtasan na bigay ng ating Panginoong Kristo. Yan po yun. Kaya nga po, napakapalad natin na kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Kristo, yung Pasko mo, tunay na, totoo. Amen? At makukontento ka nga. Sabi nga, sige, kahit wala mo na yung mga bagay-bagay, kasi meron naman akong higit sa lahat ng kailangan ko sa buhay. Ang Panginoong Kristo, na regalo sa akin ng Ama sa langit, at ako ay kanyang babaguhin, pagpapalain sa lupa. Okay? Mga ngailangan ko, sa future ko dito sa lupa, at higit sa lahat, yung eternal life ko sa langit. Tandaan nyo,
This is only found on the Lord Jesus Christ. Not in religion, not in fellowship, not in men, not in money, but only in the Lord Jesus Christ. Kaya mapalad kasi ang taong lumalapit sa Panginoon Kristo, walang binigay sa silong ng langit, sa ibabaw ng lupa, sa kaililigtas ng tao, kundi si Jesus lang. Sa Acts chapter 4, verse 12. Kapatid, kababayan, regalo ito ng Diyos sa ating lahat. This is for all and once and for all. And this is for free. Huwag mo nang bayaran, huwag mo nang perapan sarili mo. Amen? So offer your life and everything what you offer to the Lord kasi nagpapasalamat ka. Then your life will become thankful and grateful. Ikaw ba naman bibigyan ka ng regalo, di ka magpapasalamat? Di ba? So pag ikaw ay mayroong pusong pagpapasalamat sa Diyos, naku po, anong blessing ng Diyos? Eternal, hindi nauubos, walang hanggan. Amen po ba? Kaya ang buhay ng isang tunay na nagsuko ng buhay sa Panginoon Kristo, paayos ng paayos, paganda ng paganda, patatag ng patatag. Kaya meron sa Bible na from everlasting to everlasting, meron sa Bible na from glory to glory. And that's the free gift of God in our life. Kaya magiging masayang Pasko mo, hindi ka na malulungkot, at araw-araw kang masaya. Tandaan nyo ha, kahit po may problema. Kasi yung problema, pampatatag ng pananampalataya, pagbibigayan ng score ng victory sa buhay po natin. Katulad mo, ang dami mo ng pinagdaanan, di ba? Kaya ayusin po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Humahanap ka ng healing, ang hanapin mo yung healer. Yan. Naghahanap ka ng blessing, ang hanapin mo yung provider. Hindi lang yung provision, kundi yung nagpo-provide. And that is the Lord Jesus Christ in our life. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ito po'y regalo ng Diyos sa ating lahat, sa iyo at sa ating pong lahat. It is must to be received. Kaya tanggapin mo ng buong puso, walang pilitan, okay? At hayaan mo matuklasan mo ang regalo ng Diyos. Pagbukas mo, the meaning of gift is about God is faithful and true. Matutuklasan mo sa regalo ng Diyos na siya ay tapat at totoo sa buhay mo at sa lahat ng pangako niya sa iyo. Mangyayari ang mangyayari at mangyayari po yun. Dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kaya dito pala sa lupa, may enjoy mo na ang araw ng Pasko, araw-araw na sa buhay mo. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos sa ating kalagitnaan. At ngayon nga po, tayo po ay mananalangin. Panginoon, maraming po salamat sa free gift na binigay mo sa pamamagitan ni Jesus. And this is the free gift of salvation, free gift of forgiveness, and free gift of blessing, Lord, na kailangan namin ito sa lupa habang nasa lupa pa kami. And thank you, Lord, sapagkat pagpapalain mo po ang lahat ng iyong mga anak, maging sa trabaho, pag-aaral, mga plano sa kinabukasan, because ito po ay surrender sa iyo at hindi na mabibigo. Panginoon, salamat po sapagkat ito po ay regalo ng kagalingan sa mga may sakit naming kababayan. Lord, hayaan mo po na ikaw ang kanilang tawagin at tawagan sapagkat ikaw po ang dakilang manggagamot. Sa mga kinakapos at kinukulang, hayaan mo, Lord, ikaw ang kanilang hanapin sapagkat hindi ka nagkukulang. You are the provider of all our needs. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang diwa ng Pasko, ikaw ang kahulugan ng Pasko, at ikaw ang Pasko sa buhay namin. Thank you, Lord, for this gift. That God, indeed, is true and is faithful and true in our life. Thank you, God. Bless each one of us. Pagpalay mga aming bayan at ang aming mga kababayan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Bukas po ulit, Merry Christmas! Happy New Year! Ayan, 2023. Okay, more blessing 2024. God bless you more and more.